Magandang gabi po sa inyo po lahat. Let's pray and we will study Bible. Panalangin po tayo at pag-aralan natin ang Biblia. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming nasa langit na mahabagin, salamat sa mahalagang oras na makapag-aral kayo pong salita. Please be with us this time so that we understand your word by the help of Holy Spirit. Pakiusap sa araw na ito, samahan niyo kami upang aming maunawaan yung salita mo sa gabay po ng Espiritu Santo. We know that we are terrible sinners who are going to hell. Kaya naniniwala kami na kami po ay masamang makasalanan na patungo po sa impyerno. But we really want to go to heaven. Pero ninanais po namin na makapasok sa langit. So please help us to understand how to be forgiven and go to heaven. Kaya pakiusap po, tulungan niyo po kami maunawaan kung paano mapatawad sa kasalanan at makapasok sa langit. Please give us the humble heart to understand your word. Pakiusap, pagkalooban niyo po kami ng mapagkumbabang puso na maunawaan namin ang iyong pong salita. And please be with the speaker and interpreter to deliver your message clearly. At pakiusap, samahan niyo po yung tagapaghayag at tagapagsalin na malinaw na maipangaral ang iyong pong salita. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Nagkakatiwala po namin yung natitirang oras sa iyong makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So the Bible talk about 4 topics. Kaya yung Biblia po ay may paksa na apat na paksa. So session 1, 2, 3, we check the evidences about Bible. Kaya yung session 1 hanggang ikatlong session po, pinag-usapan po natin yung ebidensya ng Biblia. So when we check the evidence, we can believe Bible is really Word of God. Kaya di ba nung sinuri po natin yung ebidensya, madali sa ating maniwala na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. It means God is really alive. At ibig sabihin nito, buhay din po yung Diyos. And yesterday, we checked our sin and God's judgment. At kahapon po, pinag-aralan po natin yung ating kasalanan at yung paghuhukom ng Diyos. We are born as a sinner. Tayo pinanganak na makasalanan, That's why we have to go to hell. kaya nga tayo po'y patungo sa impyerno. Then today, we will study how to be forgiven and go to heaven. Kaya ngayon po pag-aaralan naman natin, paano mapapatawad sa kasalanan at makakapasok sa langit. Only problem before God is sin. Dahil yung tanging problema lamang po natin sa harapan ng Diyos ay kasalanan. So if all our sins are forgiven, we can go to heaven. Kaya nga po, kung yung lahat nating kasalanan ay mapatawad, tayo po'y makakapasok sa langit. Then after we get salvation, we have to live for God. At pagkatapos po natin maligtas, dapat po tayo mamuhay para sa Diyos. So today, we will study about the salvation and how to live for God. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung kaligtasan, ganun din po kung paano po mamumuhay para sa Diyos. First of all, we're gonna review the last session. Una, alalahanin po natin muna yung nakapag-aaralan po natin kahapon. The Bible says we are born as a sinner. Sinasabi ng Biblia na pinanganak tayong makasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. From the mother's womb, we already have a sinful nature. Kaya sa sinapupunan pa lamang po ng ating nanay, tayo po'y may likas ng pagkamakasalanan. That's why since we are born, we start to commit sin. Kaya nga simula nung pinanganak na po tayo po'y nagsimulang magkasala. But the problem is, God look at our heart. Pero yung problema, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. That's why when we commit a sin, not only with the word and the action, but also in our heart, it's already sin. Kaya nga po kapag tayo nagkasala gamit yung ating bibig o yung ating mga ginagawa, maski po yung sa puso, ito po'y kasalanan para sa Diyos. When we commit a sin in this world, in the heart, in this world is no problem. Kaya pag nagkasala po tayo sa ating isipan o puso, hindi po to problema sa mundo ito. But when we go to the kingdom of God, that will be also problem because God look at our heart. Pero para makapasok po sa kaharian ng Diyos, ito po ay malaking problema dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. So how many times we kill the people in our heart? Kaya ilang ulit na tayong pumatay sa ating puso. How many times did we hate others? Ilang ulit na tayong nagalit sa ibang tao. How many times we imagine something dirty in our heart? At ilang ulit na ba tayo nag-isip ng mga malalaswang imahe sa ating pong puso. That's why nobody can go to heaven because of a sin. Kaya nga po, walang sino man yung makakapasok sa langit dahil sa kasalanan. So Bible says
in our heart, we have 7 abominations. Kaya sinasabi ng Biblia na meron tayong 7 karumal-dumal sa puso. We like to boast. Gusto natin yung magyabang We are stubborn. at matigas yung ulo natin. And sometimes we have a lust for heart. At kung minsan meron din tayong puso na mapangalunya. Sometimes we are greedy. Kung minsan din po tayo ay sakim. And we are hypocrites. At tayo po ay ipokrito. And sometimes we get angry like a tiger. At minsan nagagalit tayo gaya ng tigre. Sometimes we speak really harsh words. At minsan nagsasalita tayo ng mga masasakit na salita. And we like to gossip. At mas gusto natin yung chismisan. So we try to cover our sinful nature. Kaya nga po atin pong tinatakpan yung ating likas na pagkamakasalanan. But when we stand before God after death, God will reveal all our sins in front of our eyes. Pero pag tayo po tumayo na sa harapan ng Diyos pagkatapos ng kamatayan, ilalantad po ng Diyos lahat ng kasalanan natin sa mata natin. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Pakukom. Death is not the end. Kaya hindi po katapusan yung kamatayan. After we die, we will stand the God's judgments. Pagkatapos nating mamatay, tayo po itatayo sa paghukom ng Diyos. Then God will call each sinner and check their all sins. At tatawagin ng Diyos lahat ng makasalanan isa-isa at susuriin yung lahat nilang kasalanan. Sometimes we think nobody knows our sins. Dahil minsan inisip natin na walang nakakaalam ng kasalanan natin. But God already counted all our sins. Pero binilang na po ng Diyos yung lahat nating kasalanan. So after God's judgment, we have to go to hell. Kaya pagkatapos ng paghukom ng Diyos, papasok tayo sa impyerno. That is the second death. Ito yung ikalawang kamatayan. When our physical bodies die, that's the first death. Kaya pag namatay yung ating katawan, ito po yung unang kamatayan. But when we are judged and go to hell, that is the second death. Pero pag tayo po'y nahatulan na at napunta sa impyerno, ito naman po yung ikalawang kamatayan. Bible clearly says, once we go to hell, we never ever get out of the hell. At lilinawin ko po sa inyo, kapag nandun na kayo sa impyerno, hindi na po kayo makakalabas doon. That's why if we don't get salvation according to the Bible, we cannot go to heaven. Kaya nga po kung hindi tayo maliligtas, ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi po tayo makakapasok sa langit. So many people try to do something to be forgiven. Kaya yung maraming tao, sinusubukan nila yung kanilang makakaya para makapasok doon sa langit. They attend the church, offer the money, pray, and repent. If they believe, if they do something for God, they can be forgiven and go to heaven, but that's not true. Kaya sila'y nagsisimba, nagbibigay ng pera, nananalangin at nagsisisi dahil naniniwala sila na kapag may nagawa daw sila sa Diyos, makakapasok sila sa langit. Pero hindi po ito totoong ayon sa Biblia. Somebody says, I accept Jesus as my personal Savior. At may nagsasabi na, ako po tinanggap ko na si Jesus bilang personal kong tagapagligtas. But still, we have a sins. Pero may kasalanan ka pa rin, di ba? Bible says, acceptance prayer is not a guarantee of salvation. Kaya sinasabi ng Biblia ay yung panalangin na pagtanggap ay hindi po katiyakan ng kaligtasan. Because of the forgiveness of sin, I daily confess my sin. Kaya ako para mapatawad yung kasalanan ko, kaya araw-araw akong nagkukumpisal. But Psalm number 40 says, our sins are more than our hairs. Pero sinasabi ng awit, Kapitulo 40, na yung bilang ng ating kasalanan ay higit pa sa ating buhok. So can you count your hairs? Kaya niyo bang bilangin yung buhok nyo? Isa, dalawa, tatlo. It's impossible. Di ba? Imposible po ito. It's impossible to remember all our sins. At imposible din pong maalala mo yung lahat mong kasalanan. What did you eat as a dinner 1 month ago? Kaya ano yung hapunan mo isang buwan makalipas? We already forgot. Di ba? Kinalimutan na po natin yun. Then how can we confess all our sins? Ngayon, paano mo aaminin lahat mong kasalanan? Also, Isaiah chapter 59 says, because of our sin between God and us, God doesn't hear our prayer. At ayon din po sa aklat ni Isaiah, Kapitulo 59, na dahil daw po sa ating kasalanan, yung Diyos ay hindi nakikinig. So we cannot do anything for forgiveness of our sins. Kaya wala po tayong magagawa para mapatawad sa ating mga kasalanan. The only problem before God is a sin, kasalanan. Dahil yung tanging problema natin sa harapan ng Diyos ay kasalanan. Because we cannot do it, God did everything. Kaya dahil hindi natin kayang maalis yung kasalanan natin, yung Diyos po yung may ginawa. But the problem is, if the people focus on their work for salvation, they cannot find God's work.
Pero yung problema po, kapag nakatuon po yung tao sa kanilang magagawa para maligtas, hindi po nila matatagpuan yung kaligtasan mula sa Diyos. There is something for God to do for our salvation. Dahil yung Diyos po yung may ginawa para sa ating kaligtasan. It's called the Evangelion. Yung tawag po dito ay Ebanghelyo. So today, we will study true gospel. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung tunay na Ebanghelyo. And when we believe this, we can get salvation. At kung tayo po'y mananampalataya dito, tayo po'y maliligtas. So, you don't need to do anything. Kaya wala kayong dapat gawing anuman, Naintindihan po? Just listen what God did for us. kundi pakinggan nyo lamang po kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. So, relax, relax. Kaya mag-relax na po kayo. Relax, relax. Yan, So mag-relax today, na we're po. gonna study about these topics. Kaya ngayon, ito po yung mga paksa na pag-aaralan natin. Salvation means forgiveness of sins. Yung kahulugan po ng kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. So in order to forgive our sin, God made the new law. That's the redemption law. Kaya para mapatawad po yung ating mga kasalanan, gumawa yung Diyos ng kautusan, yung batas pangkatubusan. It means instead of sinner, if someone shed the blood, he can pay the sinner's sin. Kaya ibig sabihin po nito, imbis na yung makasalanan, kung may isang tao na magbabayad sa kasalanan ng makasalanan, yung makasalanan ay mapapatawad. So based on this redemption law, Jesus died for us. Kaya ayon po sa batas pangkatubusan, si Jesus po yung namatay para sa atin. And when he died on the cross, he said, "Natupad na." At nang mamatay po siya sa krus, sabi niya, natupad na. It means he forgave our sins forever. Ibig sabihin po nito, pinatawad niya po yung lahat nating kasalanan magpasawalang hanggan. And without any condition, he freely forgave us. At nang walang anuman pong kapalit, pinatawad po tayo ni Jesus ng libre. Then why people go to hell? Kung gayon, bakit may mga taong mapupunta sa impyerno? Because they don't believe this. Dahil hindi po sila sumasampalataya dito. So today, we're gonna study these topics one by one. Kaya ngayong araw po, pag-uusapan natin yung paksa na to isa-isa. Gospel is the message of salvation. Kaya yung ebanghelyo po, ito po yung mensahe ng kaligtasan. It's called the good news. At yung tawag din dito ay magandang balita. Magandang balita. What's the magandang balita for student? Kaya ano yung magandang balita sa estudyante? Oh, everyone knows. Walang paso. Sometimes my son prayed in the night. Kaya minsan yung anak ko nananalangin siya sa gabi. Sana walang pasok bukas. Please. And what's the good news for debtor? Eh dun sa mga may utang, ano yung magandang balita? Yes, walang utang. Wala na pong utang. Your utang is already paid. That's the good news. Yung utang mo ay bayad na. Yun yung magandang balita. Then what's the good news for sinners? Eh para sa mga makasalanan, ano yung magandang balita? Your sins are already forgiven. That's the good news. Yung lahat mong kasalanan ay napatawad na. Ito po yung magandang balita. Tama po ba? So, today we will study the good news. Kaya ngayon pag-aaralan po natin yung magandang balita. What's the salvation? Kaya ano yung kaligtasan? It's the forgiveness of sin. Ito po yung kapatawaran ng mga kasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Only problem before God is a sin. Dahil yung tanging problema po natin sa harapan ng Diyos ay kasalanan. So if all our sins are forgiven, we can go to heaven. That's the salvation. Kaya kung ang lahat nating kasalanan ay mapatawad, tayo po ay makakapasok sa langit. Ito po yung kaligtasan. Well, somebody says, I get salvation, Pero yung ilan sinasabi, ako ligtas na. but I don't know how to be forgiven. Pero hindi ko alam kung paano ako napatawad. It means he's not saved yet. Kaya ibig sabihin po nun, hindi pa siya ligtas. So, though we committed many sins in the past, Kaya nakagawa tayo ng maraming kasalanan noon, we commit sin now, at nakagawa tayo ng kasalanan ngayon, and until we die, we will commit a sin. at hanggang sa araw ng kamatayan, magkakasala pa tayo. What if all our sins are forgiven? Pero paano kaya kung yung lahat nating kasalanan ay mapatawad? Then can we go to heaven? Makakapasok pa tayo sa langit? Yes or hindi? Yes. Of course we can go to heaven. Opo, makakapasok po tayo sa langit. So, because we cannot do it, God already finished everything. Kaya dahil hindi po natin kayang gawin yon, kaya yung Diyos po yung nagsagawa ng lahat ng bagay. So, in order to forgive our sins, God make a new law. That's the redemption law. Kaya para mapatawad yung lahat nating kasalanan, gumawa yung Diyos ng batas pangkatubusan. Redemption law means
the one sinner's sin can be paid by another. Kaya ibig sabihin po ng batas pangkatubusan, yung kasalanan po ng makasalanan ay kayang bayaran ng ibang tao. So, for example, here is a anak. Kaya halimbawa po, andito po yung anak. Because of maraming utang, he is supposed to go to prison. Kaya dahil sa dami niyang utang, kaya dapat siya makulong. He cannot pay. At hindi niya na po ito mabayaran. But tatay says, don't worry, I pay for you. Pero sabi nung tatay niya, huwag ka mag-alala, ako na magbabayad para sa'yo. So, when he paid all, he doesn't need to go to prison. Kaya pag nabayaran na po nung tatay, hindi na siya makukulong. He happy. At masaya na po siya. Tama po ba? Yes, he didn't do anything. Di ba wala namang ginawang anuman yung anak? Instead of him, tatay paid all. Kaya imbis na yung anak yung magbayad, yung tatay po yung nagbayad ng utang. That's the redemption law. Ito po yung batas pangkatubusan. Like this, instead of all sinners, Jesus died. Kaya gaya po nito, imbis na yung lahat ng makasalanan yung mamatay, si Jesus po yung namatay. That's why he make all sinners be able to go to heaven. Kaya nga po, dahil sa kanya, lahat po ng makasalanan ay may kakayahan ng makapasok sa langit. That's the redemption law. Ito po yung batas pangkatubusan. Now, what's the penalty of sin? Dahil ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Basahin po, this verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yes. What's the penalty of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So if we have a utang, we have to pay the money. Kaya pag may utang tayo, dapat natin bayaran to. But if we have a sin, we have to die. Pero kung may kasalanan tayo, dapat tayong mamatay. So, Leviticus chapter 17 verse 11, this verse is very, very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. If someone shed the blood and died for another sinner, this sinner's sin is forgiven. Kaya kung meron daw pong mamamatay para doon sa isang makasalanan, yung kasalanan ng makasalanan ay mababayaran. So, Hebrew chapter 9 verse 22 says, without remission, the forgiveness of sin, without blood, without shedding the blood, there is no remission, no forgiveness of sin. Kaya sabi dito sa Hebreo Kapitulo 9, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, based on this redemption law, before Jesus came, in the Old Testament, Israel people killed the animals for forgiveness of sins. Kaya ayon po sa batas pangkatubusan, bago po dumating si Jesus, yung mga tao po sa lumang tipan, sila po ay pumapatay ng mga hayop. So, this is the tabernacle where Israel people receive the forgiveness of sin. Kaya ito po yung tabernakulo na kung saan yung mga Israelita ay napapatawad. So, first of all, they prepare the sinless animal. Kaya yung una nilang gagawin ay maghanda ng isang malinis na hayop And they transfer their sins. at maililipat yung kasalanan nila doon sa malinis na hayop. And when the animal died and shed the blood, they were forgiven. At kapag namatay po yung hayop at nagpadanak ng dugo, sila ay mapapatawad sa kasalanan. I need 2 volunteers. Kaya may 2 pong voluntaryo. Volunteers. Brother Joe, Brother Don, please come. Ojo, stand here. Okay. Let's just say this is a sinner. Kaya sabihin natin siya po yung makasalanan. This is his sin. At ito yung kasalanan niya. What's the penalty of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Yes, kamataya. So he has to die. Kaya dapat po siyang mamatay. But instead of him, he bring the sacrifice lamb. Pero imbis na siya, nagdala po siya ng handog na hayop. Very, very big lamb. Kaya napaka-malaking hayop. Then he prayed, he raised a hand and he prayed to God. Kaya ipapataw niya yung kanyang kamay at mananalangin sa Diyos. Lord, I commit many sins. Panginoon, nakagawa ko ng maraming kasalanan. But based on the redemption law, instead of me, this lamb will die. Pero ayon sa batas na pangkatubusan, imbis na ako, yung hayop po yung mamamatay. Then, look at his sin. At tignan niyo po yung kasalanan niya. His all sins transferred to the lamb. Yung lahat niya pong kasalanan ay mapupunta sa kordero. Then, where is his sin? Ngayon, nasa na yung lahat niya kasalanan? Sa kanya, sa tupa.
So tupa. What's the penalty of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. That's why instead of sinner, the lamb must die. Kaya nga po, imbis na yung makasalanan, yung kordero po yung mamamatay. Are you ready to die? Handa ka na ba mamamatay? Oh, yes thou. So he killed the lamb. Kaya papatayin niya po yung kordero Then the priest took the blood at kukunin ng pari yung dugo and offered it to the Lord. at ihahandog ito sa Panginoon. Then when God looked at the blood, his all sins are paid and he is forgiven. At kapag nakita ng Diyos yung dugo, iisipin ng Diyos na yung lahat niyang kasalanan ay napatawad, ay nabayaran na at siya ay napatawad na. Not because he is a good person. Hindi dahil sa mabait siyang tao, Not because he prayed and attended church. hindi dahil siya nanalangin at pumunta ng church, But thanks to the sacrifice of the lamb, he is forgiven. kundi salamat doon sa pagsakripisyo ng kordero, kaya siya ay napatawad. Naintindihan po? Then, if his all sins are forgiven, can he go to heaven? Ngayon, kung yung lahat niyang kasalanan ay napatawad niya, makakapasok pa ba siya sa langit? Yes, of course. Would you give the big hands? Sige po, palakpakan po natin. So, in the Old Testament, look at him, his all sins transferred to the Lamb. Kaya sa lumang tipan po, yung lahat niya pong kasalanan ng isang makasalanan ay may lilipat sa kordero. And he says, Holy! At sasabihin niya, Hooray! Masaya ko! Because the Lamb took away all his sins. Dahil kinuha po nung kordero yung lahat niyang kasalanan. The Lamb must shed the blood and die. At yung kordero po yung dapat magpadanak ng dugo at mamatay. Have you heard the sound of dying lamb? Kaya nakarinig na ba kayo ng tunog ng kinakatay na kordero o tupa? It's very quiet. Dahil tahimik lang po ito. What about the sound of the dying pig? Paano naman po yung kinakatay na baboy? Oh, wah, wah. Ano ka? Asa ba? It sounds like, I don't want to die. Kaya parang tinig ito na, ayoko pang mamatay. But the lamb, when the people cut the neck, it just make a meh sound and die. Pero yung tupa po o kordero, kapag ka pinapatay po siya, yung kanya lang po sasabihin ay may at mamamatay na siya. They just obey to be dead. Ito ay susunod lamang hanggang sa kamatayan. So for personal sins, Israel people offer the animals. Kaya para sa pansariling kasalanan, yung mga Israelita ay naghahandog ng isang hayop. And once a year, for all Israel people, for 1 year sins, they gathered around the tabernacle. At para naman po sa lahat ng mga Israelita, para sa kanilang kasalanan sa loob ng isang taon, sila ay magtitipon-tipon doon sa tabernakulo. It is the day of atonement. At isasagawa po nila doon yung araw ng pagtubos. Then they prepare the 2 goats. At maghahanda sila ng 2 kambing. And they send the 1 goat to the wilderness. At kanilang ipapadala yung isang kambing doon po sa ilang. When Israel people look at that goat disappear, they believe, all our sins are forgiven. At kapag nakita na nila yung kambing na yun na nawala doon sa ilang, nananampalataya sila na yung lahat nilang kasalanan ay nawala na rin. And to another goat, the high priest transferred the 1 year sin of all Israel people to the goat. At para naman sa natitira pang kambing, ililipat po ng pari yung kasalanan ng lahat ng mga Israelita sa isang taon doon sa natitirang kambing. Then when they killed the goat and offer it, the blood, God says, their all 1 year sins are forgiven. Kaya pag pinatay na po yung kambing at nagpadanak na po ng dugo at ihahandog ng pari yung dugo na yun sa Diyos at sasabihin ng Diyos, pinatawad na yung isang taong kasalanan ng lahat ng Israelita. So here is the sin of Israel for 1 year. Kaya narito po yung kasalanan ng mga Israelita sa loob ng isang taon. They transfer their sins to the 2 goats, Kaya maililipat po yung kanilang kasalanan doon sa 2 kambing. and by the sacrifice of 2 goats, they were forgiven. At sa pamamagitan ng sakripisyo ng 2 kambing, yung kanilang kasalanan ay napatawad. So for personal sins, animals died. Kaya para sa personal na kasalanan, may hayop na namatay. For all Israel people, 2 goats died. At para naman sa lahat ng mga Israelita, 2 kambing yung namatay. But Bible says this is just a shadow. Pero sinasabi ng Biblia na ang kautosan na ito ay anino lamang. So if the people commit a sin, person
must pay the people's sin, Dahil, not the animal. dahil kapag tao po yung nagkasala, dapat tao din po yung magbayad at hindi po hayop. So we need anyone who can die for my sin, our sins. Kaya ngayon, kailangan natin ng sino man para mamatay sa ating kasalanan. Do you have anyone who May- can die for your sin? May kilala ba kayo na pwedeng mamatay para sa inyong mga kasalanan? Not anymore. Ay, hindi na po hayop ha? You need to bring somebody who will die for your sins. Kundi dapat magdala ka ng tao na mamamatay para sa kasalanan mo. Somebody look at a friend. Kaya may tumingin sa kaibigan niya, Can you do that? pwede ka ba mamatay? What about our father? Eh, paano kaya kung si tatay? Tatay, I don't want to go to hell. You take all my sins. Ay, tatay, ayoko mapunta sa impyerno. Kunin mo na lahat ng kasalanan ko. Even though he wants, it doesn't make it. At kahit gusto po ni tatay, hindi rin po ito gagana. Because he has his own sin. Dahil si tatay ay may kasalanan din. So he has to die for his own sin. Kaya dapat din mamatay si tatay sa kanyang sariling kasalanan. Madre, please take my sin. O kayo, madre, kunin mo na yung kasalanan ko. But she is also a sinner. Pero makasalanan din siya. So in this world, nobody can take away our sin. Kaya dito po sa mundo, walang sino man yung makakakuha ng lahat ng ating kasalanan. That's why God prepared one body. That is Jesus Christ. Kaya nga, inihanda po ng Diyos yung isang katawan na si Heso Kristo. So, like Israel people prepared the animals, God prepared the one sinless body, Jesus Christ, for us. Kaya gaya na kung paano naghahandog yung mga Israelita ng isang kordero, yung Diyos ay naganda rin po ng isang katawan na si Heso Kristo. So, sacrifice lamb is a shadow of Jesus Christ. Kaya yung sakripisyong tupa, ito po ay anino ni Heso Kristo. So, like Israel people prepared the sinless animal, God prepared the sinless man. That is Jesus Christ. Kaya kung paano naghahanda yung mga Israelita ng malinis na hayop, yung Diyos ay naghanda po ng taong walang kasalanan na si Heso Kristo. The Bible says, in Him there is no sin. Kaya sinasabi ng Biblia na sa Kanya ay walang kasalanan. Why? Bakit po? All people are born from Adam. Dahil lahat po ng tao ay pinanganak sa binhi ni Adan. But Bible says Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. Pero sinasabi ng Biblia na ipinaglihi ng Espiritu Santo si Heso Kristo. That's why He was not born as a sinner. Kaya hindi po siya pinanganak na makasalanan. The Bible prophesies about Jesus in so many verses. Kaya prenopesiya po ng Biblia si Heso Kristo sa napakaraming talata. Jesus is God Himself who came to this world as a form of man. Kaya si Jesus po yung Diyos mismo na pumarito dito sa mundo sa katawan ng tao. So Isaiah chapter 9 verse 6, one baby will be born. Kaya sa Isaiah Kapitulo 9 talatang 6, may isang bata daw na ipapanganak He has many names. at marami yung kanyang pangalan. One of them is Mighty God. At yung isa rito ay makapangyarihang Diyos. Jesus is God Himself. Kaya si Jesus po yung Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhin ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isang lalaki, that is Jesus Christ. His another name is Emmanuel. Kaya yung isang pangalan ni Yesu Kristo ay Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Kaya ibig sabihin po nito na ang Diyos ay kasama natin. And Jesus means Savior. At yung ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. So Jesus is a God who came to this world as a form of man to save us. Kaya si Jesus po yung Diyos na pumarito dito sa mundo sa katawan ng tao upang iligtas tayo. This verse is very, very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ay pangunahin sa mga ito. Yes, Jesus came to this world to save a sinner. Kaya pumarito si Yesu Kristo sa mundo para iligtas yung mga makasalanan. Who is this sinner? Kaya sino yung makasalanan? Sino po? Asawa ko! Asawa ko. Don't think about other people. Kaya huwag niyo pong isipin muna yung ibang tao. This sinner is ako. Yung makasalanan ay ako. So, Jesus came to this world to save me. Kaya pumarito si Jesus sa mundo para iligtas ako. Then only way to pay the penalty of my sin is death. At yung tanging paraan para mabayaran yung aking kasalanan ay kamatayan. So if Jesus already finished all the work to pay the penalty of all our sins,
we are already forgiven, then we can go to heaven. Kaya kung naisagawa po ni Jesus yung pagbabayad sa lahat ng ating kasalanan, ibig sabihin tayo ay napatawad na at makakapasok na sa langit. If Jesus failed and or didn't finish, nobody can go to heaven. Pero kung si Jesus po ay nabigo at hindi niya po ito natapos, walang sino man sa atin yung makakapasok sa langit. So we will check what Jesus did. Kaya susuriin po natin, ano ba yung ginawa ni Jesus? Many people believe in Jesus. Kaya marami naman ng tao na naniniwala kay Jesus. But why they don't have assurance to go to heaven? Pero bakit hindi sila sigurado na makakapasok sila sa langit? Because they don't know what Jesus did. Dahil hindi po nila alam kung ano ba yung ginawa ni Jesus. So, after God prepared the one sinless body, God the Father transferred the sin of the world to Jesus. Kaya pagkatapos na makapaganda yung Diyos ng isang katawan na walang kasalanan, yung Diyos Ama ay ipinasan kay Yesu Cristo yung kasalanan ng sanlibutan. This verse is very, very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. John the Baptist introduced Jesus. Kaya si Juan na tagapagbautismo po ay pinakilala si Jesus. Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The sin of the world means all people's sin. Kaya yung kahulugan po ng kasalanan ng sanlibutan ay kasalanan ng lahat ng tao. Among the all people's sins, there are all my sins. Kaya sa lahat po ng kasalanan ng tao, nandun po yung lahat ng kasalanan ko. And look at the slide very carefully, Kaya tingnan niyo po yung slide ng napakaingat because I took a long time to make this slide. dahil matagal ko pong ginawa yung slide na to. When Jesus took away sin of the world, He took away like this. Kaya nang kunin ni Jesus yung kasalanan ng sanlibutan, ganito niya po kinuha ito. And also, He took away my past sin, present sin, even the future sin. At kinuha niya rin po yung kasalanan ko noon, ngayon hanggang sa hinaharap. So where is all my sin? Ngayon, nasa na yung lahat ng aking kasalanan? To me or to Jesus? Nasa akin o na kay Jesus? To Jesus. What's the penalty of sin? At ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. That's why Jesus shed the blood and died on the cross. Kaya nga po si Jesus po yung nagpadanak ng dugo at namatay sa krus. Like animals died for forgiveness of Israel people's sin, Jesus died for all people's sin. Kaya kung paanong yung dugo po ng hayop, at yung hayop po yung namamatay para sa kasalanan ng mga Israelita, si Jesus po yung nagpadanak ng dugo at namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. So for sin of the world, Jesus shed the blood and died on the cross. Kaya para po bayaran yung kasalanan ng sanlibutan, si Jesus po yung nagpadanak ng dugo at So, namatay sa krus. After He took away the sin of the world, He must die. Dahil kapag kinuha niya na po yung lahat ng ating kasalanan, dapat po siyang mamatay. So in the age of Jesus, the most terrible execution is a crucifixion. Kaya noong mga panahon po ni Jesus, yung pinakateribling kaparusahan ay yung pagpako sa krus. So before Roman soldiers crucified the sinner, they hit their body with the strips. Kaya bago po ipako ng mga Romanong sundalo yung mga makasalanan, kanila po silang pinaghahampas ng pamalo. At the end of the strips, there is a sharp bones and a knife. At sa dulo po ng mga pamalo ay mga matutulis na kutsilyo at mga bato. So whenever they hit the body of Jesus Christ, His body was torn. Kaya sa tuwing inahampas po nila yung katawan ni Jesus, yung kanyang balat po ay napupunit And He shed the blood. at dumadanak yung dugo niya. According to the research, He was hit 120 times. Kaya ayon po sa datos, siya po ay hinampas ng 120 times. Actually, that punishment must be ours. Pero sa katunayan po, yung kaparusahan na yun, dapat sa atin yun. Then Jesus carried the cross. At binuhat ni Jesus yung krus, The weight of the cross is 60 kilograms. at yung bigat po nito ay 60 kilograms. So He fell 7 times. At siya po ay natumba ng 7 ulit, But He woke up again and carried again. pero bumangon siya ng paulit-ulit at binitbit yung krus. Why? Bakit po? If
Jesus already knew that if he doesn't die on the cross, we have to be judged. Dahil alam na po ni Jesus na kung hindi siya mamamatay sa krus, tayo po yung mahatulan. Because we commit many sins in our head, Jesus wear the thorn crown. Kaya dahil sa pagkakasala natin sa ating ulo, si Jesus po ay nagsuot ng koroon ng tinik. Because we commit many sins with our hands and the foot, Jesus' hands and the foot were nailed. At dahil tayo po ay nagkakasala gamit yung ating kamay at paa, si Jesus po ay pinako sa kamay at paa. We commit many sins in our heart. At nakagawa tayo ng maraming kasalanan sa ating puso. That's why his side was pierced. Kaya nga yung kanyang tagiliran ay inulos. And from 9 a.m. to 3 p.m., for 6 hours, Jesus had hung on the cross. Kaya mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa loob ng 6 na oras, si Jesus po ay nakabitin sa krus. And he left his last word. At may iniwan po siyang isang salita. This verse is very, 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 very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Please repeat after me. Natupad na. Natupad na. Isa pa po. Natupad na. Natupad na. Yes. What does it mean? Ano yung ibig sabihin nito? Jesus came to this world to save me. Kaya si Jesus ay pumarito dito sa mundo para iligtas ako. And he said, natupad na. At sinabi niya, natupad na. This is what Jesus had done for us. Kaya ito po yung ginawa ni Jesus para sa atin. It means he already finished all the work, all the sacrifice to pay the penalty of all our sins. Kaya ibig sabihin na sagawa niya na po yung dapat kailangan gawin at isakripisyo para bayaran yung lahat nating kasalanan. Tama po ba? Tama po ba? Yes. In Genesis chapter 2, after God finished the creation, he said, Nayari. Kaya sa Genesis chapter 2 po, nung matapos ng Diyos yung paglikha, ang sabi niya ay nayari. It means we don't need to do anything about creation because God already finished it. Kaya ibig sabihin po, wala na tayong dapat gawing anuman para sa paglikha dahil tinapos na ng Diyos. Then John chapter 19 verse 30, when Jesus died on the cross, he said, natupad na. At sa 1 Kapitulo 19, talatang 30, nang mamatay si Jesus sa krus, ang sabi niya, natupad na. It means we don't need to do anything about forgiveness of sins because Jesus finished it. Ibig sabihin, wala na po tayong dapat gawing anuman para mapatawad yung kasalanan natin dahil ginawa na ito ni Jesus. Then after 3 days, Jesus resurrected and appeared among disciples. At pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay nabuhay muli at lumitaw sa kanyang mga alagad. And disciples were still afraid because they are fearful to be caught and killed. Pero takot na takot pa rin yung mga alagad niya dahil natatakot silang mahuli at mapatay din gaya ni Jesus. So they knocked the door. Kaya kanila pong kinandaduhan yung kanilang pinto. But among them, Jesus appeared. Pero sa kalagitnaan nila, lumitaw na lamang po si Jesus bigla. And Jesus showed his hands and side. At pinakita ni Jesus yung butas sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. And he said, peace to you, peace with you. At sinabi niya, kapayapaan ang sumaiyo, kapayapaan ang sumainyo. What does it mean, peace with you? Ano po yung ibig sabihin ng kapayapaan ang sumainyo? Actually, sinner cannot have a true peace. Dahil sa katunayan po yung makasalanan, wala po dapat tunay na kapayapaan. Because when the sinner dies, he has to go to hell. Dahil kapag namatay yung makasalanan, mapupunta siya sa impyerno. But Jesus said, now you have a true peace. Pero dito sinabi ni Jesus, ngayon may kapayapaan ka na. Why? Bakit po? Jesus' word means, because of your sin, I died. Kaya ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na dahil sa iyong kasalanan, namatay ako. That's why you don't need to be judged. Now you can go to heaven. Kaya nga hindi ka na makahatulan pa at ngayon makakapasok ka na sa langit. That's why Jesus said, peace to you, peace with you. Kaya nga sinasabi din ni Jesus, kapayapaan ang sumaiyo at kapayapaan ang sumainyo. Even before Jesus came to this world, Old Testament already prophesied what Jesus would do for us. At bago po pumarito si Jesus dito sa mundo, pinopisiya na po ng lumang tipan kung ano yung gagawin ni Jesus para sa atin. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tayong lahat ay gaya ng tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. We didn't live according to will of God. Diba, hindi naman tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? We always live as we wish. Kundi nabubuhay tayo kung anong gusto natin. But even before we believe in Jesus,
God the Father already transferred all our sin to Jesus. Pero bago pa man tayo manampalataya kay Jesus, yung Diyos Ama, Kanya na pong ipinasan yung lahat nating kasalanan kay Jesus. And Jesus was willing to accept that punishment. At handa po si Jesus na tanggapin yung kaparusahan na yun. So, in the sin of the world include all my sins. Kaya sa kasalanan ng sanlibutan, nandun din po yung lahat kong kasalanan. He has so many sins. Kaya siya, marami siyang kasalanan. So, masaya siya o hindi masaya? Hindi masaya. But when Jesus took away sin of the world, He also took away all His sins. Pero nang kunin ni Jesus yung kasalanan ng sanlibutan, kinuha niya rin po yung lahat ng kasalanan ng lalaking to. And masaya siya o hindi masaya? Masaya. Would you read? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. For forgiveness of our sins, instead of us, Jesus shed the blood and died. Kaya para mapatawad yung lahat ng ating kasalanan, imbis na tayo, si Jesus po yung nagpadalak ng dugo at namatay. So instead of ating, we will say aking. Okay lang po? Okay. Don't read aking. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa aking, siya'y binugbog dahil sa aking kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa aking kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ako. Yes. For whose sin did Jesus die? Kaya para kaninong kasalanan namatay si Jesus? Yes. Para sa akin. So, who killed Jesus Christ? Kaya sino talaga yung pumatay kay Yesu Cristo? Actually, not Israel people. Hindi po yung mga Israelita. My sin killed Jesus Christ. Yung kasalanan ko, yung pumatay kay Yesu Cristo. That's why the painter Rembrandt painted his own face in the place of the Roman soldier. Kaya yung pintor na si Rembrandt, kanya pong inilagay yung kanyang sariling mukha doon po sa pininta niyang Roman soldier. He said, my sin killed Jesus Christ. Kanyang sinabi na yung kasalanan ko yung pumatay kay Jesus. Look at this. Facile. Rosa pulcherrima. Aspicite illum, regem verbum. Ave, rex verbinosus, ave. Homo regalis.
Valaga. Hallo. Hou dat kom. Kali. Valaga. Leg off. Kafak mit mata. Kali. Kafak mata. Lantadem. Ilahi! Ilahi! They're dead. So Jesus died for our sins. Kaya si Jesus po'y namatay para sa lahat nating kasalanan. And Jesus resurrected for our righteousness. At siya naman po ay nabuhay na muli para sa atin namang katwiran. Some people say, some churches said, Jesus failed because he died on the cross. Kaya may ilang mga simbahan na nagsasabi, nabigo si Jesus kasi namatay siya sa krus. They really don't know the Bible. At wala talaga silang alam sa Biblia. Jesus is God himself. Dahil si Jesus po yung Diyos mismo. So if Jesus doesn't want to die, if he used his power, he could kill the whole Roman soldiers. At kung ayaw po ni Jesus na mamatay, at kung gagamitin niya po yung kanyang lahat ng kapangyarihan, kaya niya pong patayin lahat ng sundalong Romano. So Jesus said like this, would you read? O sa akala mo ba hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadala niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat na mga anghel? 12 legends of the angels indicates the 60 or 70,000 angels. Kaya yung ibig sabihin ng 12 pangkat na mga anghel ay 60 hanggang 70,000 na mga anghel. So if Jesus command to kill all Roman soldiers,
they die. Kaya nga kung inutusan ni Jesus yung kanyang mga anghel, patayin yung mga sundalong Romano, patay po talaga silang lahat. But Jesus didn't use his power. Pero hindi po ginamit ni Jesus yung kanyang kapangyarihan. Because if Jesus doesn't die on the cross, we have to be judged and go to hell. Dahil kung hindi po mamamatay si Jesus sa krus, tayo po yung hahatulan at mapupunta sa impyerno. Then if we are standing before Jesus' cross, we can ask this question. Kaya kung nakatayo po tayo sa tapat ng krus ni Jesus, pwede nating itanong yung bagay na to. Jesus, I committed sin. Jesus, ako yung gumawa ng pagkakasala, But why do you die for my sins? pero bakit ka namatay para sa aking kasalanan? And Jesus will answer, because I love you. At sasabihin ni Jesus, dahil mahal kita. There is no other reason why Jesus came to this world. At wala na pong ibang dahilan ba't pumunta si Jesus dito sa mundo. There is no other reason why Jesus died in our place. At wala pong ibang dahilan kung ba't si Jesus yung namatay imbis na tayo. Only reason is He loves us. Yung tanging dahilan lamang po ay yung iminamahal niya po tayo. There was a fire in the mountain, Kaya meron pong nangyaring sunog doon sa kabundukan. then dog can fly and run away. At di ba yung mga itik, pwede naman silang lumipad at tumakbo. But one dog didn't move. Pero may isang itik po na hindi umalis sa kanyang Even though pinapwesto. all his body is burned, he stayed there. Na kahit na nasusunog na yung buong katawan niya, nanatili siya nandun sa pwesto niya. Then when the fireman lifted up its dead body, he realized she didn't move to protect her eggs. At nang kunin po ng mga bumbero yung kanyang bangkay na katawan at nang kanilang iangat ito, naunawaan nila na hindi siya gumalaw para protektahan yung kanyang mga itlog. Even though his flesh was burning, she didn't move. Na kahit nasusunog na yung katawan niya, hindi siya gumagalaw. Then who gave this love who put this love, such a love in the dog? Ngayon, sino yung nagbigay ng ganitong dakilang pag-ibig doon sa itik? God shared a little part of his love to the animals. Ibinigay po ng Diyos yung katiting na pag-ibig, na parte ng pag-ibig niya doon sa mga hayop. His name is a preacher worker. At ito po si Bridger Walker. In order to save his younger sister from the wild dog, she got serious injured. Kaya para iligtas po yung kanyang kapatid na babae doon sa mabangis na aso, siya po talaga ay nasugatan ng lubha. He got 90 stitches on his face. At nagkaroon po siya ng 19 na tahi sa kanyang muka lang. But he said, if someone had to die, I thought it should be me. Pero sinabi niya na kung meron mo mamamatay, dapat ako yun. His name is Brandon Slater. At ito po si Brandon Slater. His house was burned. Kaya yung bahay po niya ay nasusunog. So in order to rescue his family, he hit the window with his rare hands. Kaya para po na mailigtas yung kanyang buong pamilya, kanya pong sinuntok gamit yung kanyang kamao, yung salamin. So he got a great damage and his body was burned. Kaya nagkaroon po talaga siya ng lubang sakit at nasunog po yung kanyang katawan. But he said he's happy Pero sabi niya, masaya ako. because he could save his family. Dahil nailigtas niya daw po yung kanyang pamilya. So who put the love to this the father and his brother? Kaya sino nagbigay ng pag-ibig dito sa tatay at sa kapatid na lalaki? Somebody says, if the mother and father's love is a cup of the water, God's love is the water in ocean. Kaya nga may nagsabi po na kung ang pag-ibig ng nanay at tatay ay kasing dami ng tubig sa baso, yung pag-ibig ng Diyos ay yung karagatan. So Jesus died for our sins because He loves us. Kaya namatay po si Jesus para sa ating mga kasalanan dahil mahal niya po tayo. Maybe many people already know this verse, Kaya maaari, alam niyo na po yung talata na to. but today is the day for you to really understand this verse. Pero ngayon niyo po lubos na mauunawaan yung talata na to. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world. Kaya gayon na lamang po yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. We cannot imagine how deep His love is. Kaya hindi po natin may isip kung gaano po kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Even though we commit so many dirty sins, He loves us.
Kahit na nakagawa tayo ng maraming maruming kasalanan, mahal po tayo ng Diyos. The only way to forgive our sin is Jesus Christ must shed the blood and die. At yung tanging paraan lamang po para mapatawad yung lahat nating kasalanan, dapat magpadanak ng dugo si Jesus at mamatay. That's why the Bible says He gave His only begotten Son. Kaya sinabi ng Biblia na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Do you love me? Kaya mahal niyo ba ako? Most of you, oh? Kaya yun, Somebody says, yes. kaya unti lang yung nagsabi ng oo. Even though you say yes, can you give me your child? Pero kahit nasabihin mo oo, kaya mo bang ibigay sa akin yung anak mo? No. Even though we love others, we cannot give. Diba kahit mahal natin yung ibang tao, hindi natin mabibigay yung anak natin sa kanila. But God the Father sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ, to forgive our sins. Pero yung Diyos Ama, kanya pong ibinigay yung kanyang tanging anak na si Yeso Kristo para mabayaran yung kasalanan natin. Can you imagine how wonderful His love is? Kaya naiisip niyo ba kung gaano kamangha-mangha yung kanyang pag-ibig? So now, if we believe this love, we can get salvation. Ngayon, kung nananampalataya tayo sa ganitong pag-ibig, ligtas na tayo. But if we reject this love, we cannot get salvation. Pero kung tatangkihan po natin yung pag-ibig na to, hindi po talaga tayo maliligtas. That's why upang ang sinumang, whether we are rich or poor, whether we are whether no matter how many sins we have, it doesn't matter. Sinumang, if we believe, we get salvation. Kaya nakalagay po dito, sino mang. Ibig sabihin, mayaman man tayo o mahirap o gaano man kadami yung nagawa nating kasalanan, sinasabing sino man, kung sasampalataya tayo, ay makakapasok tayo sa langit. Let's read again. Upang ang sinumang, 3, 2, 1. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bible doesn't say, whoever attend the church, whoever offered a lot of money, whoever pray a lot, repent every day. No. Whoever believes in Jesus have everlasting life. Kaya hindi sinasabi ng Biblia na kung sino man yung pumunta ng church, magbigay ng maraming pera, yung manalangin o yung magsisi ng paulit-ulit, kundi ang sinasabi, kung sino man yung sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Believing in Jesus means believing in what Jesus exactly did for our sins. At yung pananampalataya po kay Jesus, ito yung pananampalataya kung ano talaga yung tiyak na ginawa ni Jesus para sa atin. The verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Father can sacrifice everything for children. Di ba kayang ibigay ng tatay lahat para sa kanilang mga anak? Like this, Lord sacrifice everything for forgiveness of our sins. Kaya gaya po nito, yung Diyos po o yung Panginoon, ibinigay niya po lahat para mapatawad yung lahat nating kasalanan. I'll show the one video clip. Kaya may papakita ko isang video clip. There is a deaf father. Kaya meron pong tatay na bingi, But in order to save his daughter, he sacrificed his life. pero para mailigtas po yung kanyang anak na babae, ibinigay niya po yung kanyang buhay. Even though the daughter doesn't obey the father and hate the father and feel shameful of their father. Kahit na yung anak niyang babae ay hindi sumusunod sa kanya, galit pa sa kanya, tapos kinahihiya pa siya. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้
บางที อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด So, there is only reason why Jesus died in our place. Kaya may isang dahilan lamang po bakit si Jesus namatay na imbis na tayo. Because He loves us. Dahil mahal niya tayo. Then, here is a very important question. At, What if we commit a sin tomorrow? at ito po yung mahalagang tanong, paano kaya kung magkasala pa tayo bukas? Some people say, if we commit a sin tomorrow, we will go to hell. No, that's not true. At may nagsasabi na, kapag tayo namatay at kinabukasan at nagkasala, ay tayo po'y mapupunta sa impyerno. Pero hindi po yun totoo. totoong ebanghelyo is the walang hanggang katubusan. Dahil yung totoong ebanghelyo po ay walang hanggang katubusan. So the Hebrew chapter 9 verse 12, this verse is very, 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 very important. This is the true gospel. Kaya napakahalaga po nito. Ito po yung tunay na ebanghelyo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Before Jesus, Israel people offered the blood of animals. Kaya bago dumating si Jesus, yung mga Israelita ay naghahandog ng dugo ng hayop. That offering was not perfect. At yung hayop po na yun o handog na yun ay hindi po perpekto. That's why every year, Israel people should offer the blood of the goats. Kaya nga po, taon-taon po naghahandog yung mga Israelita ng dugo ng kambing. But that's why Jesus offered His own blood. Kaya nga, si Jesus na po yung naghandog ng kanyang sariling dugo. Then His blood is perfect. At yung kanyang dugo ay sakdal. So He redeemed all our sins forever. It's called the walang hanggang katubusan. Kaya kanya pong tinubos yung lahat ng ating kasalanan. Yung tawag po dito ay walang hanggang katubusan. But some churches teach another gospel, not true gospel. Pero yung ilang simbahan, kanilang tinuturo yung ibang ebanghelyo at hindi yung tunay na ebanghelyo. So they teach like Jesus forgave our past and present sin, but not future sins. Sinasabi nila na pinatawad ni Jesus yung kasalanan natin noon at ngayon, pero hindi yung hinaharap. That's not true gospel. At hindi po yung tunay na ebanghelyo. Walang hanggang katubusan means from the first man's sin to the last man's sin, Jesus already forgave all. Yung ibig sabihin po ng walang hanggang katubusan, mula sa kasalanan ng unang tao hanggang sa huling ipapanganak na tao, pinatawad ni Jesus lahat ng kasalanan. Here is ako. I committed sin in the past, Kaya nakagawa ko ng kasalanan noon, and I can commit a sin now. at maaari pa ako magkasala ngayon. And from tomorrow until I die, I can commit a sin again. At mula bukas hanggang sa kamatayan ko, maaari pa ako magkasala. And then, before Jesus, Israel people offer the blood of the animal because they believe one day Jesus would die for their sins. Kaya yung mga Israelita po, sila po yung naghahandog ng dugo ng hayop dahil naniniwala po sila na darating yung araw na si Jesus ay mamamatay para sa kanilang kasalanan. But now, after Jesus achieved the walang hanggang katubusan, we believe all our sins were already forgiven forever. Pero ngayon po, pagkatapos na masagawa ni Jesus yung walang hanggang katubusan, nananampalataya tayo na yung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Naintindihan po? So, walang hanggang katubusan means Jesus already forgave my past sin, present sin, even the future sins forever. Kaya ibig sabihin po ng walang hanggang katubusan, pinatawad ni Jesus yung kasalanan ko noon, ngayon hanggang sa inaharap at sa magpasawalang hanggan. Somebody asked, Pastor, I don't know what kind of sin I will commit. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, hindi ko naman alam yung kasalanan gagawin ko pa lang. Then is the sin already forgiven? Ngayon yung kasalanan na yun, napatawad na rin? Yes. Opo. Because Jesus is God. Dahil si Jesus po ay Diyos. God knows everything. Alam po ng Diyos lahat ng bagay. So, He already know what kind of sin we will commit. Kaya alam niya na rin po yung magagawa pa lamang po nating kasalanan. Tama po ba? And think about this. My past, present, the future sins are all the future sin from Jesus. At isipin niyo po ito, di ba lahat ng aking kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap, lahat po ito ay kasalanan sa hinaharap para kay Jesus. Where were you when Jesus died on the cross? Dahil nasan ka ba nung namatay si Jesus sa krus? We are not born yet. Hindi pa nga tayo pinapanganak. That's why even my first sin in my life is a future sin from Jesus. Kaya maging yung unang kasalanan ko sa buhay ko ay
kasalanan ko sa hinaharap para kay Jesus. So if the blood of Jesus Christ redeemed my past sin, why not for my present sin and future sins? Kaya kung ang dugo ni Jesus yung tumbos sa kasalanan ko noon, bakit hindi nito kayang tubusin yung kasalanan ko ngayon at sa hinaharap? So he already, when Jesus died on the cross, he already knew when we would be born and what kind of sin we will commit until we die. Kaya bago po mamatay si Yesu Cristo doon sa krus, alam niya na po kung ano yung kasalanan magagawa natin, maging kung kailan tayo ipapanganak. That's why in advance, he took my past sin, present sin, even the future sin. Kaya nga po, ng advance, kanya pong kinuha yung kasalanan natin noon, ngayon maging sa hinaharap. It's called the walang hanggang katubusan. Ito po yung walang hanggang katubusan. 나인틴디안 po? Please repeat after me. walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Isa pa po. walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Yes. That's the true gospel. Ito po yung tunay na ebanghelyo. Can you see the Quezon from here? Kaya nakikita niyo ba yung Quezon mula dito? We cannot see. Can you see the Alabang from here? Eh yung Alabang po. No. But what if we go high by helicopter? Pero paano kaya kung umakyat tayo gamit yung helicopter? Then we can see all the place at the same time. Ngayon pwede natin makita lahat ng lugar ng parehong oras. Oh, there is a Quezon, there is Alabang. Oh, ito yung Quezon, ito yung Alabang. We cannot see our future sins yet. Kaya hindi rin po natin alam yung kasalanan nating na magagawa pa lang. But God look at our past sin, present sin, even the future sin at the same time. Pero nakikita po ng Diyos ng parehong oras yung kasalanan natin noon, ngayon hanggang sa hinaharap. If Jesus doesn't pay our future sin, He couldn't say, not to pardon us. Dahil kung hindi po napatawad ni Jesus yung kasalanan natin sa hinaharap, hindi niya po pwedeng sabihin yung natupad na. For example, halimbawa, the one man has a 10,000 utang. Kaya halimbawa, may isang lalaki, 10,000 yung utang. His father paid 9,000. At binayaran ng tatay niya yung 9,000. Can he say, tapos na? Pwede niya bang sabihin tapos na? Hindi pa. He paid 9,999. Pero nagbayad na siya ng 9,999. Can he say, tapos na? No. He paid 10,000. Eh, binayaran niya 10,000. Can he say, tapos na? Yes. Tapos na, natupad na. If Jesus doesn't pay our future sins, He couldn't say, tapos na, natupad na. At kung hindi po nabayaran ni Jesus yung kasalanan natin sa hinaharap, hindi niya po pwedeng sabihin natupad na. He should say, I finished it half. Kundi dapat yung sinabi niya, natapos ka na yung kalahati. Or he should say, I almost finished it. O kaya dapat sinabi niya, muntik ko nang matapos. But he loudly said, tapos na. Pero may kalakasan niya pong sinabi, tapos na. It means He already forgave all our sins forever. Kaya ibig sabihin po nito, pinatawad niya na yung lahat nating kasalanan magpasawalang hanggan. That's why many verses says Jesus achieved the eternal offering. Kaya nga po maraming talata na sinasabi na isagawa ni Jesus yung walang hanggang pag-aalay. So Bible says He had offered one sacrifice for sins forever. Kaya sinasabi ng Biblia na ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon. He redeemed our sins forever. Kaya pinatawad niya po yung lahat ng ating kasalanan magpasawalang hanggan. So walang hanggang katubusan. Without understanding walang hanggang katubusan, we cannot say we get salvation. Kaya kung hindi natin maiintindihan o mauunawaan yung walang hanggang katubusan, hindi talaga natin masasabi na ligtas na tayo. Do you like manginasal? Kaya mahilig ba kayo sa mga inasal? Which color is only rice? Unlimited rice. Anong kulay yung unli rice? Oh, green one, green one. Opo, yung verde po. So how many times did you finish the rice? Kaya ilang kanin po yung natatapos nyo? 5? Whoa. 6? The record I heard is 7, 10? Wow. Very good. So, when we order the unlimited rice, green dish, we pay first, right? Di ba kapag umorder po tayo ng unli rice, binabayaran po muna natin. Then no matter how many times we eat the rice, we don't need to worry. Ngayon ilang kanin man po yung makain natin, hindi na tayo nag-aalala. 1 time, 2 time, 3,
We don't need to worry. We Yeah. can keep eating Kaya di tayo mag-aalala, kundi kain lang tayo ng kain. because it's unlimited rice. Dahil nga po, unlimited rice. Our salvation is prepaid for unlimited rice. Kaya yung kaligtasan po natin ay binayaran muna gaya ng unlimited rice. 2,000 years ago, Jesus already paid Kaya 2,000 taon na po yung nakakalipas, binayaran na po ito ni Jesus. like unlimited rice. Gaya ng unlimited rice. So Jesus forgave. So our past sins were already forgiven. Kaya pinatawad na ni Jesus yung kasalanan natin noon. And maybe after 1 year, 1 week, we can commit a sin again. At maaari, sa susunod na linggo, magkasala pa tayo. What about that sin? Is that forgiven or not forgiven? Paano yung kasalanan na yun? Napatawad o hindi? Napatawad. After 1 year, even though we don't want, we can commit a sin again. At pagkalipas ng 1 taon, kahit ayaw natin, magkakasala pa tayo. Is that sin forgiven or not forgiven? Napatawad o hindi? Napatawad. When Jesus died 2,000 years ago. Nung araw na mamatay po si Jesus, 2,000 taon yung nakakalipas. Until we die, all our sins were already forgiven. That's the walang hanggang katubos. At hanggang sa kamatayan po natin, lahat ng kasalanan natin ay napatawad na. Ito po yung walang hanggang katubusan. Do you like a bulalo? Kaya gusto niyo ba yung bulalo? Yeah. So, when I go to the restaurant, I order the bulalo. Kaya pag pupunta po ako sa kainan, nag-order ako ng bulalo. Then I finish it half. At natapos ko po yung kalahati. But I forgot to bring the money. Pero nakalimutan ko magdala ng pera. So since that time, I worried, how can I pay? Kaya mula nung oras na yun, nag-aalala ako, paano ko ito babayaran? But that time, my father walked on the street. Pero nung oras na yun, yung tatay ko naglalakad sa kalsada. So I called the father, Dad, I cannot pay. Kaya tinawag ko si tatay, sabi ko, Tay, hindi ko na ito mababayaran. But I already finished it half. Pero nakain ko na yung kalahati. The father said, don't worry, I'll pay for you. Sabi ni tatay, o sige, huwag ka mag-alala, ako magbabayad. So he paid fully. Kaya binayaran niya po lahat. Then do I have to worry what I already ate? Ngayon, aalalahanin ko pa ba yung nakain ko na? No need to worry. Do I have to worry what I will eat? At ngayon, aalalahanin ko pa ba yung kakainin ko pa? No need to worry because it's fully paid. Hindi na, dahil nabayaran na po lahat. So, Jesus already paid our past sin and our future sin already. Kaya binayaran na rin po ni Jesus yung kasalanan natin noon hanggang sa hinaharap. So we don't need to worry. Kaya hindi na po tayo dapat pang mag-alala. If Jesus doesn't pay our future sin, nobody can go to heaven. Dahil kung hindi po nabayaran ni Jesus yung kasalanan natin sa hinaharap, walang sino man yung makakapasok sa langit. Tama po ba? If we commit a sin tomorrow, because of that sin, we have to go to hell. Dahil kung magkakasala tayo kinabukasan dahil sa kasalanan na yun, mapupunta tayo sa impyerno. All our work cannot pay even one single sin. Dahil ano man po yung gawin natin, hindi na ito mababayaran maski isang kasalanan. So if Jesus doesn't pay our future sin, in order to forgive us, Jesus should come this world again and again. At para mabayaran talaga yung lahat ng ating kasalanan, para mabayaran lahat, kailangan paulit-ulit na bumaba si Jesus. And he should die on the cross again and again. At dapat siyang mamatay doon sa krus ng paulit-ulit. That's not the way of God. At hindi po ito yung paraan ng Diyos. Tapos na, natupad na. Jesus already finished everything. Kundi tinapos na po ni Jesus lahat ng bagay. So, Bible says, once Jesus died, the Bible says like this. Would you read? Sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ng sanlibutan, subalit ngayon, minsan na siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. So, it means if Jesus doesn't pay our future sin, He should die again and again. Kaya ibig sabihin kung hindi nabayaran ni Jesus yung kasalanan natin sa inaharap, dapat siyang mamatay ng paulit-ulit. But subalit ngayon, minsan na. Once Jesus died, He redeemed all our sins forever. Kaya minsan nang namatay si Yesu Kristo at tinubos niya po yung lahat nating kasalanan magpasawalang hanggan. So, once for all, it means once Jesus died, He finished everything. Kaya minsan magpakailanman, ibig sabihin, minsan namatay si Jesus at pinatawad niya po tayo magpakailanman. But another gospel is,
if you don't attend the church, how can you go to heaven? Pero yung ibang ebanghelyo, sinasabi, kung hindi ka nagsisimba, paano ka makakapasok sa langit? If you don't repent, if you don't pray, how can you go to heaven? Kung hindi ka nagsisisi o kaya nananalangin, paano mo nasasabi makakapasok ka sa langit? So when you live for God, little by little, you can reach the heaven. Kaya kung patuloy ka mabubuhay para sa Diyos, unti-unti, makakapasok ka na sa langit. That is another gospel. At ito po yung ibang ebanghelyo. Bible clearly says, once Jesus died, He finished everything. Dahil malinaw po sinasabi ng Biblia na minsanan pong namatay si Jesus at tinapos niya po magpakailanman. Only one thing we have to do is believe in this. At yung dapat lamang po natin gawin ay sumampalataya dito. Naintindihan po? Yes. So, true gospel is walang hanggang katubusan. Kaya yung tunay na ebanghelyo ay walang hanggang katubusan. Then another question is, if we are stumbled, if we don't attend the church, don't pray, will we lose our salvation? Pero yung tanong, paano kung hindi na po tayo magsimba at manalangin, mawawala kaya yung kaligtasan? No. Hindi po. Because salvation is free. Hindi po, dahil ang kaligtasan po ay libre. So, the Bible says, with His own blood, it means we don't need to add anything, our effort and our sacrifice for this forgiveness of sins. Kaya sinasabi po ng Biblia dito, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, wala tayong dapat na idagdag na gawain o sakripisyo dito po sa dugo ni Jesus. Blood of Jesus Christ is more than enough to pay the penalty of all our sins. Dahil yung dugo po ni Yesu Kristo ay higit pa sa sapat para bayaran yung lahat nating kasalanan. So, Jesus said, I give them the eternal life. They shall never perish. Kaya sinabi ni Jesus, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Once we realize all our sins were forgiven forever, even though we are not perfect, we never lose our salvation. Kaya nga kung maunawaan na po natin na yung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na magpasawalang hanggan, kahit na hindi po tayo perpekto, hindi na po tayo dapat pang mag-alala. Jesus forgave us freely. Dahil pinatawad po tayo ni Jesus ng libre. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. What's the biyaya? Ano po ba yung biyaya? Even though we are not worthy to receive it, we freely receive something. That's the biyaya. Di ba yung biyaya po kahit na hindi tayo karapat-dapat na makatanggap nito, pero natanggap natin? We are not worthy to be forgiven, but freely, without any condition, Jesus forgave us. Hindi tayo nararapat mapatawad sa ating kasalanan, pero sa pamamagitan ng biyaya, nang walang anumang kapalit, pinatawad po tayo ni Yesu Kristo. Not because we attend the church, not because we are a good person, or pray a lot, or try to live according to the Word of God. No. Without any reason, without any condition, Jesus forgave us. Hindi po dahil sa palasimba tayo, o mabuti tayong tao, o palagi tayong nananalangin, o nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, hindi po sa pamaraan na to, kundi nang walang anumang dahilan at kapalit, pinatawad po tayo ni Jesus sa pamamagitan ng biyaya. We have many mothers here. Kaya marami po tayo ditong nanay. When you cook for your children, do you charge the money? Kaya pag nagluluto kayo para sa inyong mga anak, sinisingil niyo ba sila? Son, breakfast is 20 pesos. O yung almusal, 20. Dinner is 50. At yung tanghalian, 50. Walang pera? Walang pagkain. We never say that. Di ba hindi po natin sinasabi to? We give everything. Kundi, Freely. binibigay po natin lahat ng libre. Jesus never say, if you offer the money, I'll forgive you. Never say that. Hindi po sinabi ni Jesus na kapag nagbigay tayo ng pera, mapapatawad tayo. Hindi niya po ito sinabi. If you attend the church, I'll forgive you. Jesus never say that. Na kapag nagsimba ka, papatawarin kita. Hindi po ito sinabi ni Jesus. Whether you live for me or not, it doesn't matter. Freely, I forgive you because I love you. Kundi mamuhay ka man para sa Diyos o hindi, hindi yun mahalaga sa Diyos. Kundi pinatawad na po tayo ni Jesus dahil mahal niya tayo. In one house, Lola and Apong Babae, Apong Lalaki live together. Kaya sa isang bahay, si Lola, si apong babae at lalaki ay magkasamang naninirahan. You know the tirador. Kaya alam niyo ba itong tirador? The Apong Lalaki make a bagong tirador. Kaya yung apong lalaki gumawa ng bagong tirador. So he hunt, Kaya siya po'y nanghuli, but he failed all. pero wala siyang nahuli. So he was so depressed and went back home. Kaya nga nanlulumo po siyang umuwi ng bahay. But
When he reached home, there is Lola's favorite manok. Pero pag uwi niya, nakita niya yung paboritong manok ni Lola. Shoot! Then the stone hit the head, Kaya nung tinira niya po yung manok, natamaan sa ulo. and immediately manok died. At namatay po agad yung manok. Ah! What should I do? Kaya sabi niya, anong gagawin ko? So secretly, he buried in the backyard. Kaya nang palihim, kanya pong nilibing ito sa kanilang bakuran. At the time, his elder sister watched everything. At nung oras na yun, yung kanyang ate, nakita lahat ng bagay. Ah, you did it. Ginawa mo yan, ha? In that night, Lola said, Apong babae, you prepare dinner. Kaya sa kinagabihan, sabi nung lola, o apong babae, maganda ka na ng hapunan. Lola, tonight he will do it. At sabi niya, Lola, siya po yung gagawa nito. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Kung hindi mo yan gagawin, susumbong kita, ha? Okay, I'll do it. O sige, gagawin ko na. So the younger brother prepare everything. Kaya nga yung nakababatang lalaki po yung gumawa ng lahat. Next day, Lola said, Apong babae, you prepare breakfast. At kinaumagahan, sabi ng lola, o apong babae, ikaw maganda ng almusal. She said, Lola, he will do it again. Pero sabi niya, hindi lola, siya po ulit yung gagawa. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Kung hindi mo yan gagawin, isusumbong kita. Okay, I'll do it. O sige, gagawin ko na. So he always work. Kaya gawa po siya ng gawa He cannot endure anymore. at hindi na po siya nakapagtiis. So he came to Lola. Kaya pumunta na po siya kay lola. Lola, I have something to tell you. Kaya sabi niya, Lola, may sasabihin po ako sa iyo. You had a favorite manok, Di ba po may paborito ko manok? but I killed it. Pero napatay ko ito. Please forgive me. Kaya pakiusap, patawarin mo po ako. Then Lola said, I already forgave you. At sabi ng lola sa kanya, pinatawad na kita. Huh? What do you mean? You already forgave me. Talaga? Ano ibig mo sabihin, pinatawad mo na ako? Lola said, I already watched everything. Sabi ni lola, nakita ko naman lahat ng nangyari. From the moment you aim to the moment you buried. Mula nung asintahin mo pala hanggang sa ilibing mo. Eh? Then Lola, why you didn't punish me? Ngayon, lola, ba't di mo ako pinarusahan? Dahil mahal kita. Lola! He hugged and kissed. Kaya hinagkan niya at niyapos yung lola niya. Mahal din kita. Mahal din kita. He was already forgiven, but he didn't know that. Kaya napatawad na siya ni lola, pero hindi niya alam. That's why he was so afraid. Kaya nga, takot na takot siya. Tama po ba? Satan always try to deceive us. Kaya si Satanas po, lagi niya po tayong dinadaya. I know your sin. Alam ko yung kasalanan mo. You cannot go to heaven. Hindi ka makakapasok sa langit. But when we study the Bible, we really realize all our sins were freely forgiven. Pero kung pag-aaralan po natin yung Biblia, mauunawaan natin na napatawad yung kasalanan natin ng libre. That's why we become sure to go to heaven. Kaya nga po, may kasiguraduhan tayo na makakapasok sa langit. Not because of our work or our effort, but because of the sacrifice of Jesus. Hindi po dahil sa ating mga ginagawa o sakripisyo, kundi dahil sa sakripisyo ni Jesus. So in that night, Lola said again, Apong babae, you prepare dinner. Kaya sa kinagabihan, sabi ulit ng lola, o apong babae, maganda ka na ulit ng hapunan. She said, Lola, he will do it again. Kaya sabi niya, lola, siya po ulit yung gagawa niyan. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Kung hindi mo yung gagawin, isusumbong kita. Is he afraid or hindi na? Ngayon, takot pa ba siya? Hindi na. He boldly said, tell her everything. Kundi may katapangan niyang sasabihin na, o sige, magsumbong ka. Tell her everything. Kung magsumbong ka na, I'm not afraid hindi na ako takot. because she already forgave me. Dahil pinatawad na ako ni lola. We can boldly say, tell God all my sins. Kaya may katapangan din natin masasabi, sige, banggitin mo sa Diyos yung lahat mong kasalanan. 2,000 years ago, freely, He already forgave me. 2,000 taon na yung nakalipas, pinatawad niya na ako ng libre. I'm not afraid God's judgment anymore Kaya hindi na ako takot doon sa paparating na paghukom ng Diyos. because He already forgave me. Dahil pinatawad na ako ng Diyos. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan,
sa pamamagitan ng paghuhugas na muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yes. Not because of our work, Kaya hindi po dahil sa ating mga gawa, but according to His mercy, the mercy of Jesus Christ. By the sacrifice of Jesus, He saved us. He forgave us. kundi ayon sa kanyang kahabagan, ayon sa kahabagan ni Jesus, ayon po sa sakripisyong ginawa ni Jesus, iniligtas niya tayo. Bible says, God will not remember our sins anymore. At sinasabi ng Biblia na hindi na po aalalahanin ng Diyos yung lahat nating kasalanan. Because Jesus already paid all. Dahil binayaran na po lahat ni Jesus. The first part, would you read? Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Yes. And kung saan, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Yes. So, we don't need to do anything for forgiveness of sins. Kaya wala na tayong dapat gawing anuman pa para mapatawad yung ating kasalanan. Salvation is free. Dahil yung kaligtasan po ay libre. Naintindihan po? But still some people try to add something to get salvation. Pero yung ilang tao, dinadagdagan nila yung kaligtasan para daw maligtas. How can I get salvation without doing anything? Paano ako maliligtas nung walang ginagawang anuman? I feel sorry. Ay, labis ako nagigilty. So, to the blood of Jesus Christ, they try to add something for forgiveness of their sins. Kaya nga, dinadagdagan nila yung dugo ni Yesu Kristo para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. It means they don't believe the blood of Jesus Christ is perfect. Kaya ibig sabihin po nito, hindi sila sumasampalataya na yung dugo ni Jesus ay sakdal. It means they think the blood of Jesus Christ is not enough to redeem our sins. Kaya ibig sabihin din ito na hinahamak nila na yung dugo ni Yesu Kristo ay hindi sapat para mabayaran yung kasalanan. That's not the salvation. At hindi po ito yung kaligtasan. Blood of Jesus Christ, it's enough, more than enough to forgive our sins. Kundi yung dugo po ni Yesu Kristo ay higit pa sa sapat para patawarin yung lahat nating kasalanan. Then why do we need to attend the church and live for God? Kung gayon, bakit pa natin kailangan pumunta ng church at mabuhay para sa Diyos? Not because we are afraid to go to hell, but because we are so thankful to Jesus. Hindi po dahil sa takot tayo mapunta sa impyerno, kundi ito po'y pagpapasalamat kay Jesus. Naintindihan po? Yes. Even though we don't do anything, when we really believe Jesus forgave all our sins without any condition and forever, we surely go to heaven. Kaya kahit wala tayong gawing anuman, pero kung tayo po'y sasampalataya na pinatawad na po ni Jesus yung lahat ng ating kasalanan ng walang anumang kapalit at magpasawalang hanggan, tiyak tayo mapupunta sa langit. So if we can go to heaven by our own work, why did Jesus die on the cross? Kaya kung makakapasok pala tayo sa langit sa pamamagitan ng sarili nating gawa, bakit pa kailangan mamatay ni Jesus sa krus? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon ay namatay ng walang kabuluhan. Yes. So if you believe the blood of Jesus Christ is not enough to redeem all your sins, you ignore the blood of Jesus. Kaya kung hindi ka naniniwala na yung dugo ni Jesus ay sapat para mapatawad yung lahat mong kasalanan, ibig sabihin, hinahamak mo po yung dugo ni Jesus. You make the work of Jesus, the grace of Jesus in vain. Kundi iyo pong pinawawalang kabuluhan yung kamatayan ni Jesus. So, all the religions in the world emphasize you have to do something. Kaya yung lahat ng reliyon sa mundo, kanilang pinipilit na kailangan mo daw gumawa. But Bible is totally different. Pero ito pong Biblia ay malaking kasalungatan po ito sa Biblia. Bible says everything is done so we can believe it. Kundi sinasabi ng Biblia, lahat ng bagay ay tapos na, kaya dapat lang tayong sumampalataya. So in order to go to heaven, we don't need to do anything. We just need to believe what Jesus had done for us. Kaya para makapasok sa langit, wala tayong dapat gawing anuman, kundi sumampalataya lang kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So have you received the gift? Kaya nakatanggap na ba kayo ng regalo?
When we receive the gift, if we pay the money, it's not gift anymore. Di ba pag nakatanggap tayo ng regalo at pinayaran natin, hindi na to regalo? Tama po ba? Oh, Jesus, you forgave all my sins. How much? Magkano po? Oh, Jesus, binayaran mo na lahat kong kasalanan. Oh, magkano? If we add the price, it's not a gift anymore. Kung lalagyan natin ito ng halaga, hindi na po ito regalo. Only one thing we have to do is believe it. Yung isang bagay lang na dapat natin gawin ay sumampalataya. Salamat po, Jesus. You already forgave all my sins. Kaya, salamat po, Jesus, pinatawad mo na yung lahat kong kasalanan. So, do we need to confess or do we need to add our good works? Kaya kailangan po ba magkumpisal o gumawa ng anumang bagay? No. It's perfect Hindi, salvation. hindi po, dahil ito po ay perpektong kaligtasan. So, true salvation, true gospel is walang hanggang katubusan and libreng kaligtasan. Kaya yung tunay pong kaligtasan ay walang hanggang katubusan at libreng kaligtasan. So, don't follow the another gospel. Kaya wag niyo pong sampalatayanan yung ibang ebanghelyo. Though we have to believe according to the Bible. Kundi dapat lang tayong sumampalataya ayon sa Biblia. Then, we can have a question like this. Kaya maaari may ganito tayong katanungan. Shall we have a stretching? Pwede ba tayo mag-stretching To muna? the front, Sa unahan, kanan, sa kanan, kaliwa, sa kaliwa, sa likod, sa likod. and shout. Ah. Ah. Okay. So, somebody can have the question, if all our future sin, all our sins are already forgiven, is it free to commit a sin? Kaya maaari yung ilan sa inyo magtatanong, "Oy, kung yung lahat pala nating kasalanan napatawad na, pwede na bang magkasala pa?" Maybe I'm worried the people will enjoy the sin again. Kaya ako, nag-aalala ako, baka yung tao magpakasasa sila sa kasalanan. Don't worry. Huwag ka po mag-alala. It cannot be like this. Dahil hindi po ito maaaring mangyari. Romans chapter 6 verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Kundi ayon po kasi sa sinasabi ng Roma Kapitulo 6, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. We have to understand those who really receive the love and those who don't receive the love, their heart is totally different. Kaya dapat po natin maunawaan na yung mga taong nakatanggap ng pag-ibig at sa mga taong hindi nakatanggap nito, yung kanila pong puso ay magkaiba. So think about this. This is very important. Kaya napakahalaga po nito. Here is the father. Kaya narito si tatay Here is the son. at narito yung anak niya lalaki. The father always sacrificed for the son. Kaya yung tatay, lagi siya nagsasakripisyo sa kanyang anak na lalaki. That's why the son wants to pay back to the father. Kaya nga gusto suklian ng anak yung kanyang tatay. But here is a son's friend. Pero nandito yung anak ng kanyang kaibigan. Son's friend says, hey, your father, if you ask anything to your father, father gives you. At sabi niya sa kanyang kaibigan, alam mo ba yung tatay mo, pag humingi ka ng kahit ano, ibibigay niya. So ask the money and let's smoke a cigarette and take a drug. Kaya sige, humingi ka ng pera at manigarilyo tayo at magdroga. So this friend never received the love. Kaya etong kaibigan niya, hindi po siya nakatanggap ng pag-ibig. That's why he think how to use the love for him. Kaya kanya pong kanya pong iniisip kung paano gagamitin yung pag-ibig para sa sarili niyang kapakanan. But this son really received the love. That's why if he used this love, he really feel guilty. Kaya nga po, yung anak na lalaki naman, kanya natanggap yung pag-ibig ng tatay. Kaya kung gagamitin niya lang yung pag-ibig ng tatay para sa sarili niyang kapakanan, siya po ay manghihinayang. That's why sometimes even though he can make a mistake, he is willing to stop the sin and pay back love of father. Kaya nga kahit na kung minsan ay magkakasala pa rin po siya po ay handang tumigil sa kanyang kasalanan dahil para masuklian yung pag-ibig ng kanyang tatay. So, here, if we really realize we are terrible sinner who are going to hell, then when we realize Jesus died for our sin, we are so thankful. Kaya nga kung tunay natin mauunawaan na tayo ay tiyak na makasalanang mapupunta sa impyerno at mauunawaan natin na si Jesus yung namatay para sa ating mga kasalanan, labis po tayo magpapasalamat sa Kanya. That's why even though we commit a sin, we surely go to heaven, but
we are willing to stop the sin. Kaya nga, opo, kahit na tayo magkasala pa, tiyak na sa langit pa rin tayo. Pero handa po tayong itigil yung kasalanan. That's the power of love. Yun po yung kapangyarihan ng pag-ibig. God doesn't want to change us by force. Ayaw po tayong pilitin ng Diyos na magbago. God doesn't say, if you commit a sin, I cut your finger one by one. Hindi sinasabi ng Diyos na kapag nagkasala ka pa, puputulin ko yung daliri mo isa-isa. Then, when we lose the 10th finger, we don't have any reason to live for God. Ngayon, kung wala na tayong 10 daliri, wala na tayong dahilan para mabuhay pa para sa Diyos. If you commit a sin, I'll send you to hell. O ikaw, pag nagkasala ka, dadalhin kita sa impyerno. Then once we commit a sin, okay, there is no reason to live for God. Anyway, I'm gonna go to hell. Ngayon, Why? Ngayon, kung magkasala tayo at sasabihin at tayo napunta sa impyerno, wala na tayong dahilan pa para mabuhay sa Diyos. Kung gayon, bakit pa tayo mabubuhay para sa Diyos? But when we receive the unconditional love, amazing love, we are so moved. That's why we are willing to sacrifice for the Lord. Pero kung makakatanggap po tayo ng nakamamanghang kapag-ibig na walang bayad, tayo po talaga ay mahihipo yung puso at atin din pong iibigin yung Diyos. What's the difference between the person who fall into the ocean and the observer? Kaya ano po yung pinagkaiba ng taong nahulog doon sa karagatan at doon sa tagapagmasid? When the A was saved by B, B is a savior. Nang si A po ay nailigtas ni B, para kay A, si B ay tagapagligtas. That's why even though B doesn't force anything, A wants to pay back. Kaya nga kahit hindi pilitin nung lalaking B, yung si lalaking A, yung lalaking A, handa po siyang suklian yung ginawa niya. But observer, he doesn't have any reason to sacrifice for B. Pero yung tagamasid lang, wala siyang anumang dahilan para magsakripisyo para kay B. Why do I have to sacrifice my time? Bakit kailangan kong ibigay yung oras ko dyan? I know B is a good person, but why? Oo, alam ko mabuting tao si B, pero bakit? So, when we really realize the love of God, our life is changing. Kaya nga kung tunay nating mauunawaan yung pag-ibig ng Diyos, mababago po yung buhay natin. So, look at this. Basahin po natin ng sabay-sabay. The Bible says, our gospel did not come to you in word only. Kaya dito po sinasabi na yung ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Jesus died for me and He redeemed all my past, present, the future sin. This word only is not the salvation. Kaya kung sasabihin natin, namatay si Jesus para sa lahat ng kasalanan, pinatawad niya yung kasalanan ko noon, ngayon hanggang sa inaharap, yung salita lamang, hindi po ito patunay ng kaligtasan. When we realize walang hanggang katubusan, we also receive the great love of Jesus. Dahil yung pagkaunawa po ng walang hanggang katubusan, ay kapanubay nito yung pagtanggap ng dakilang pag-ibig ni Jesus. That's why, naturally, we want to stop our sins. Kaya nga, natural sa atin na gusto nating tumigil sa kasalanan. Naintindihan po? Yes. So, but also in the power. We receive the power of God. Kundi sa kapangyarihan, tayo rin po'y nakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. We receive the power of love. Tayo po'y nakatanggap ng kapangyarihan ng pag-ibig. And when we really understand, when we really believe the true gospel, Holy Spirit, according to the Ephesians chapter 1, Holy Spirit dwells in us. At kung naunawaan talaga natin yung tunay na ebanghelyo at natanggap yung pag-ibig ng Diyos, yung Espiritu Santo ayon sa Efeso Kapitulo 1 ay mananahan na sa atin. And in much assurance, when we really get salvation, we become sure to go to heaven, no matter what happens. At may lubos na pagtitiwala na kapag naunawaan na po natin yung tunay na kaligtasan, ano man yung mangyari, tiyak tayo makakapasok sa langit. Even though we commit a sin again, we believe even our future sins are already forgiven. Na kahit na magkasala pa tayo muli, naniniwala tayo na yung hinaharap nating kasalanan ay napatawad na. Even though we are not perfect and sometimes stumble and don't pray, don't attend the church, we believe we can go to heaven because salvation is free. Na kahit na natitisod tayo, hindi na nananalangin, pumupunta ng church, o kaya naman nagbabasa ng Biblia, pero naniniwala tayo na dahil sa pagtubos na ginawa ni Jesus, makakapasok pa rin tayo sa langit. But we don't want to use this love Pero ayaw po nating gamitin yung pag-ibig na to. because we are so thankful
we also willing to do something for Jesus. Kundi dahil labis tayo nagpapasalamat, kaya handa tayong may gawin para kay Jesus. That's why we are willing to stop our sin. Kaya nga po, handa tayong itigil yung ating kasalanan. That's why we are willing to attend the church and wants to live for God. At handa tayong pumunta sa church at mabuhay para sa Diyos. So, people cannot be changed by force, Kaya yung tao, hindi sila mababago ng sapilitan. but love changes the people. Pero yung pag-ibig po yung magbabago sa tao. So, love of God compels us, pushes us. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. ออกมาได้เลยนะขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมาดิไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอามาให้แม่ แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่นเลยครับนั่นเลย ป๊า จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร When they receive the great love, naturally we want to pay back. Kaya kung makakatanggap tayo ng dakilang pag-ibig, natural po sa ating gusto itong suklian. So, God give us the amazing love. Kaya binigyan po tayo ng Diyos ng nakakamanghang pag-ibig. So now, even though before salvation, when we commit a sin, we go to hell. Kaya bago tayo maligtas, pag nagkasala tayo, mapupunta tayo sa impyerno. But after we get salvation, after we realize the walang hanggang katubusan and free salvation, even though we commit a sin, we don't go to hell. Pero pagkatapos natin maunawaan yung tunay na kaligtasan, yung walang hanggang katapusan at libreng kaligtasan, kahit na magkasala pa tayo, hindi na tayo mapupunta pa sa impyerno. We can still go to heaven, but we have to know there is discipline. Kundi makakapasok pa rin tayo sa langit, pero dapat nating maunawaan na mayroon pong disiplina yung Diyos. And now, as a children of God, there is a discipline of God. Dahil ngayon, bilang mga anak ng Diyos, meron na pong disiplina yung Diyos. But it doesn't mean God sent us to hell. Pero hindi po ibig sabihin nito na dadalhin tayong muli ng Diyos sa impyerno. Naintindihan po? And the very important topic is here. At isa pang mahalagang paksa, I'd like to ask you a question. Did Jesus forgive only our sin or all people's sin? kaya pinatawad ba ni Jesus yung kasalanan natin o kasalanan ng lahat ng tao? Yes, all people's sin. Opo, lahat ng kasalanan ng tao. Then, can
all people go to heaven? Ngayon, lahat pa ng tao makakapasok sa langit? Hindi po. Why? Bakit po? Because there is a last sin. Dahil meron pong huling kasalanan. Last sin is not believing. At yung huling kasalanan ay yung hindi pagsampalataya. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Yes. Now, there is nobody who goes to hell. Nobody goes to hell because of his own sin. Kaya nga po, walang taong napupunta sa impyerno dahil sa kanyang sariling kasalanan. Because all people's sins were already forgiven. Dahil nga yung lahat ng kasalanan ng tao ay napatawad na. But the reason why people go to hell now is they don't believe this. Pero yung dahilan po, bakit hanggang sa ngayon ay may mga taong napupunta sa impyerno dahil hindi sila sumasampalataya dito. So, even though their sins were already forgiven 2,000 years ago, if they don't believe this, they cannot get salvation. Kahit nabayaran na po yung kanilang kasalanan, 2,000 yung nakakaraan, kahit kung hindi sila sasampalataya dito, hindi sila maliligtas. We invite so many people, Kaya inimbitahan po namin yung maraming tao. but some people reject. I'm not interested. Pero yung ilan po ay tinanggihan to, sinasabi, ay wala akong paki dyan. And even though they attend and they listen the true gospel, they still hold their own thoughts and own way. Pero yung ilan, They don't believe this. pero yung ilan naman, kahit na pumunta dito at nakinig ng tunay na ebanghelyo, pero kung pinanghahawakan nila yung ibang bagay at sarili nilang kaisipan, hindi sila sumasampalataya dito. That's why they cannot go to heaven. Kaya hindi pa rin sila makakapasok sa langit. Look at this. Noong 1892, si George Wilson ay naakusahan ng pagnanakaw at pagpatay sa isang post office. Siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Gumawa ng petisyon ng kanyang mga kaibigan para sa kanya. Sa kabutihang palad, nakuha nila ang sulat ng paglaya mula kay President Andrew Jackson. Ngunit sa kabila ng balitang ito, tumanggi si George Wilson na makalaya at mas piniling mamatay. Kaya nahirapang mamili ang sheriff. Hindi niya maisakatuparan ng pagpatay dahil ang opisyal na sulat ng pagpapatawad ay nailabas na. Dahil hindi niya maisip kung ano ang dapat gawin, ibinalik niya ang kaso kay President Jackson. Maging ang presidente ay naguluhan kaya't ibinalik ang kaso sa US Federal Court. Si John Marshall, ang Chief Justice ng Korte Suprema, ang nagbigay ng huling pasya. Ang sulat ng kapatawaran ay isang piraso ng papel lamang at nagkakaroon lang ng bisa kapag ito ay tinanggap. Iilang mga nahatulan lamang ang tumatanggi dito. Pero kapag sila ay tumatanggi, hindi na ito pagpapatawad. Kaya't si George Wilson ay nahatulang mamatay sa pamagitan ng pagbigti sa lubid. Ang sulat ng kapatawaran na inilagay sa mesa ng sheriff sa loob ng 30 minuto ay nabaliwala. Ang Diyos ay nagpadala sa atin ng sulat ng kapatawaran na may kapangyarihan at biyaya na hindi maikukumpara sa kapangyarihan ni Presidente Andrew Jackson. Ang sulat ng kapatawaran ay si Jesus. Ang sino mang maniniwala kay Jesus ay mabibigyan ng walang kapantay at nakamamanghang biyaya na kay Jesus. Naintindihan po? Yes. So, do you remember this picture? Kaya naalala niyo pa ba yung larawan na to? Oh. Now, our past sins were already forgiven or not forgiven? Forgiven. What about present sin? Future sins? Forgiven. Naligtas? Naligtas. Then, can I go to heaven? Ngayon, makakapasok na ba ako sa langit? Yes or hindi? How many percent sure you go to heaven? Konti lang or 100? Would you close your eyes? Pwede ba tayong pumikit? If you are sure to go to heaven, please raise your hand. Kaya kung sigurado ka makakapasok ka sa langit, taas mo yung kamay mo.
And if you realize the walang hanggang katubusan tonight, please raise another hand. Pero kung ngayon mo lang naunawaan yung walang hanggang katubusan, taas mo pa yung isa mong kamay. Oh, maraming salamat po. Would you give the big hands to the Lord? So this is true salvation. Kaya ito po yung tunay na kaligtasan. That time we receive the Holy Spirit. Noong panahon na to, natanggap na po natin yung Espiritu Santo. That time we are born again. Ito rin po yung araw na tayo po'y pinanganak na muli. And we pass through the narrow gate and we become the children of God. At tayo po'y nakapasok na sa makipot na pintuan at tayo po'y naging anak na ng Diyos. But even though we understand so many other things, if we don't know the walang hanggang katubusan and libreng kaligtasan, it's not the salvation. Pero kahit na naintindihan natin yung maraming bagay sa Bible seminar, pero kung hindi natin maunawaan yung walang hanggang katubusan at libreng kaligtasan, hindi ka pa rin po ligtas. So today we study about these topics. Kaya ngayon, ito po yung mga paksa na napag-aralan natin. Salvation, in order to forgive our sins, God made the redemption law. Kaya para mapatawad yung ating mga kasalanan, yung Diyos ay gumawa ng batas pangkatubusan. So based on the redemption law, Jesus died in our place. Kaya ayon sa batas pangkatubusan, si Jesus po yung namatay imbis na tayo. He forgave our sins forever Kanyang pinatawad yung kasalanan natin magpasawalang hanggan without any condition. nang walang anumang kapalit. That's why if we really believe, we go to heaven. Kaya kung sumasampalataya tayo dito, makakapasok na tayo sa langit. Thanks to Jesus. Kaya, salamat kay Jesus. But if we don't believe, if we reject this love, we cannot go to heaven. Pero kung hindi tayo sasampalataya at tatanggihan natin yung pag-ibig na to, hindi tayo makakapasok sa langit. So since we got salvation, how can we live for God? Kaya simulan lang tayo po'y maligtas, paano kaya tayo mamumuhay para sa Diyos? So I like to explain the only two verse more. Kaya dalawang talata na lang po. Through the true church, God saved the people. Kaya sa pamamagitan ng totoong church, inililigtas po ng Diyos yung mga tao. That's why we have to abide in the true church. Kaya dapat tayo manatili sa totoong church. Then how can we find the true church? Ngayon, paano natin mahanap yung totoong church? The Bible says church is not the building. That's the group of saved people. Sinasabi ng Biblia na yung church ay hindi yung gusali, kundi samahan ng mga ligtas na tao. Then how can we find the true church? God sent the church, the saved people, to save others. Kaya pinapadala po ng Diyos yung mga ligtas na tao para iligtas yung iba. So the group delivering the true gospel to you is the one of the true church. Kaya yung samahan na nagpadala ng ebanghelyo, tunay na ebanghelyo sa iyo, ito po yung isa sa tunay na church. That's why Bible says like this. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Where you learn the salvation and become have the assurance of salvation, you stay there. Kaya nga kung saan nyo unawaan yung kaligtasan at kung kailan kayo nagkaroon ng tiyak na kaligtasan, dapat dun kayo manatili. Because that will be the true church. Dahil yun po yung tunay na church. So, the last verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol ay bitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. When we get salvation, we are like a spiritual newborn babies. Kaya nung tayo po'y naligtas, gaya po tayo ng espiritual na bagong silang. And we need the pure milk of God. That is Word of God. At kailangan po natin ng sakdal na salita ng Diyos, na gatas, yun po yung salita ng Diyos. So there are many things to learn about how to live for God after we get salvation. Kaya marami pa po tayong dapat na matutunan kung paano mabubuhay para sa Diyos pagkatapos ng kaligtasan. So that's why we gather every Sunday to learn how to pay back love of Jesus. Kaya nga po, linggo-linggo po tayo nagtitipon para po maunawaan paano natin susuklian yung pag-ibig ni Jesus. So I like to invite all of you to join our Sunday sermon. Kaya gusto ko pong imbitahan kayong lahat na sumama sa aming pong Sunday sermon. If Jesus forgave all people's sin, what about our family? Kaya kung pinatawad na po ni Jesus yung kasalanan ng lahat ng tao, paano naman yung pamilya natin? Their sins were already forgiven, but still they don't know this. Maski yung kasalanan po nila napatawad na, pero hindi nila alam. That's why we pray together and work together to deliver this message for other people. Kaya sama-sama tayong manalangin at gumawa para maibahagi itong tunay na ebanghelyo sa ating pamilya. Tama po ba?
Tama po ba? When we get salvation, we have a one Father, God, and we become brothers and sisters. Kaya nung tayo po inaligtas, nagkaroon na po tayo ng isang ama, yung Diyos, Ama, at nagkaroon ng mga kapatid. Would you call each other brother and sister? Pwede magtawagan tayo ng brothers and sisters. Brother, sister. If you are really saved, you are our spiritual family. Kaya kung tunay ka pong naligtas, isa ka na po sa aming spiritual na pamilya. Tama na po, tama na, tama na. So, this is today's last message. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pakiusap, patuloy kayong makinig ng salita ng Diyos, brothers and sisters. Oh. Would you give the big hands to the Lord? Palakpakan po natin yung Panginoon. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ama naming nasa langit na mahabagin, salamat na niligtas niyo po kami. Even though we committed so many sins, you already died for our sins. Bagaman nakagawa po kami ng maraming kasalanan, ikaw po yung namatay para sa aming mga kasalanan. Now, we really want to pay back your sacrifice. At ngayon, handa na po kaming magsukli ng iyo pong pag-ibig. But still, so many people don't know true gospel. Dahil marami pa pong tao na hindi alam yung tunay na ebanghelyo. So please use us to deliver this gospel to save others. Kaya pakiusap, gamitin niyo po kami na maipadala ito pong ebanghelyo para maligtas yung iba. If we have some members who have a question about salvation, please help them to find the true salvation and have an assurance of salvation. Kaya kung may iilan pa dito na may katanungan tungkol sa kaligtasan, pakiusap, tulungan niyo po sila na maunawaan yung tunay na kaligtasan at sila rin ay maligtas. And please help us to abide in the true church and grow up in the faith. At pakiusap, tulungan niyo po kami manatili sa church at lumago sa pananampalataya. We don't want to follow men. Ayaw po namin sumunod sa tao. We don't want to follow human affection. Ni ayaw po namin sumunod sa aming mga nararamdaman. Now we really want to follow only our Lord and our Savior. Kundi gusto lamang po namin ngayon na masunod yung aming Panginoon at aming tagapagligtas. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.